Kamusta? Deserve lang. Baka kasi yung iba dyan hindi na okay pero pinipilit pa rin umiti. Ang gulo pa rin ng buhay, no? Maraming hamon na dapat pa rin lampasan. Kalungkutan, kahirapan, kung ano-ano pa. Pero alam mo, para sa ibang tao sa buong mundo, meron pa rin pinagmumulan ng pag-asa at lakas sa gitna ng magulong mundong to. Si Jesucristo. 2,000 taon na mula nung namuhay siya rito at nagturo, namuno, at magpahanggang ngayon, patuloy pa rin siyang namumuno. Itinuro niya sa atin na mahalin natin ang ating kapwa, patawarin ang ating mga kaaway, syempre, magtiwala sa kabutihan ng Diyos. Bago ako maging member ng simbahan na to, naging member ako ng ibang simbahan. Alam ko may faith ako, pero nung time na dumaan na yung mga trials, yung mga temptations, lagi na siyang, doon na ako nasubok ng sobra-sobra. Umabot sa point na hindi ko na alam kung saan papunta yung buhay ko, na wala na akong sinusunod. Talagang yung makamundong bagay na yung ginagawa ko. Siguro sa experience ko ngayon na naging disabled ako, mahirap siya tanggapin, pero nakayanan ko naman. Yung parenting and yung study, pinagsasabay, and then yung career. So yun ang siguro yung nagdadaan. So bilang student, isa sa mga challenge na kinakaharap ko sa ngayon is yung pagmamanage ng time ko, especially sa mga activities sa church. Kaya thankful ako nung na-introduce sa akin yung simbahan na may ganito pala simbahan. Thankful ako kasi unti-unti nagkaroon ng direksyon. So kapag hirap na ako, doon talaga ako nagdadasal. Ayun na, talagang kami lang dalawa nag-uusap ng matagal. Tatanong ko na lahat, sabay-sabay. Tituwala din ako sa kanya eh. Alam kong sinusubukan niya lang din ako. Pero at the same time, gusto niya rin ako matuto at tumayo sa mga sarili kong paa. And siya honor na tuwala ako ng buo sa kanya sa lahat ng haharapin ko. You know. Siguro kung hindi ako nasa simbahan, madedepress lang ako. Ayun yung pipiliin kong buhay. Pero hindi ba ko yung perspective ko, at grateful ako kasi nasa simbahan ako lumaki. Nakatulong din yung gospel for me to become more closer with my family and syempre yung mga leaders din na meron sa simbahan. Noong natanggap ko yung ebanghelyo, unti-unti ko natanggal yung mga bisyo ko. Saka yung kaysa isang weakness ko na magpatawad. Totoo magpatawad sa pamilya ko na naiiyak ako Lalo na yung sa ate ko. Sobrang laki nung gap namin. Parang simula nung nagsisimba na ako at saka nung tinuruan ako ng missionaries, gumawa na ako ng way para magkaayos kami. Kahit mahirap, pero ginawa ko talaga. Nandyan kasi yung mama at papa ko para tulungan ako. Pagkatapos na operahan ako, inisip ko na kailangan taasan ko pa yung covenant ko. And yun nga yung way na pagpasok sa temple. And alam ko na isang way yun para make ko yung covenant ko and ma-honor ko yung authority ni Jesus Christ. And patuloy kong i-endure yung mga pinagdadaan ko sa mundo. Everything that we have, ibibigay namin sa kanila. Because of the love of our Savior, everything makes possible. Everything become easy. Okay, as a bishop, I have a supreme being. Itinuro sa atin ng mga banal na kasulatan na hindi tayo nag-iisa sa mga pinagdadaanan natin.
Nangako siya na makakasama natin palagi, na magbibigay sa atin ng kapayapaan at pag-asa sa gitna ng kagaluhan. Kaya naman kung hindi mo pa rin alam kung paano siya hanapin at paano maging malakas upang harapin ang hamon ng buhay ng may pag-asa, halika. Ito ang simbahan kung saan si Jesucristo mismo ang namumuno. Sila ang mga kabilang dito. Miyembro ka man o hindi, mahalaga ka sa paningin niya. At bilang siya na may pinakamataas na antas upang pamunuan tayo, siya Siya. 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 ang ating Supremo. Ay, naka naman ah. Hugog na ito style to. Siya. Boss, usap lang. Labas ngipin. Yan. Ang ating Supremo. Paano ko nalagpasan? Madali lang. Nautot ka ba?